Okay, liwat. Kinsa kaliwat. Okay, so pasensya na po sa attire ko kasi actually hindi ko naman na-expect na makapag-share ako ngayon kasi may dadaanan lang akong something. Although ang isip ko mag-attend ako kasi I'll be getting my wife. I'll fetch her sa airport. She's arriving from the US in about an hour or so. So, nagbakasyon. Tagal ng bakasyon yun. 3 buwan. Kaya miss na miss ko na. Excited na ako makita siya. So, hindi na ako makapag-anday. So, basahin ko lang yung verse. Alis na ako. Hindi, joke lang. Hindi, mga 1 hour, ano pa yun, mga 10 o'clock pa, higit. So, anyway, nakamiss lang si Mami din, ano? Kung nandito kayo nung namatay si Mami, I was the one who spoke at the first night. So ano din yun, parang bigla lang ba? So puro, dito, puro biglaan tong style natin dito. So anyway, hindi ko na rin palagpasin ang makapag-share. Ako po ay right now nagtuturo sa seminary. I'm a seminary professor. So bigyan niyo po ako ng pasensya na medyo professorial or teaching yung dating kasi yun ang nakasanayan ko. So marami po tayong verses na titingnan, mag-aaral. But I'm sure pag naintindihan po natin, it will feed our soul and it will bless us. Amen? So sa gabing ito, ang akin pong isi-share ay pinamagatan ko pong starting from the finish line. Nandiyan na po ba? Mga magagandang dilag, babae ba kayo dyan sa likod? Lalaki? Okay, so ayan na. Okay, starting from the finish line. So parang add, no? Parang add yung title na paano ka magsisimula sa finish. Magsisimula ka nga para mag-finish. Pero paano yung, bakit we start from the finish line? It sounds absurd or odd, but actually, it is absolutely right. Because we do it often the other way around. We start our Christian life with the mindset na talagang we go through life's pressure, fighting. Alam mo na, yung mga pagsubok na ganyan. At gusto natin maging kumpleto tayo katanggap-tanggap, and we pray through. Nothing wrong with that. We try to obtain God's favor. Pero pang nagsasabing we wrestle for our blessing, then tapos na. Yun ang common na naintindihan natin. We tend to make our goal post as our starting post. But let me tell you this evening that everything starts in the finished work. Ano yung finished work na yon? Basahin po natin sa John chapter 19 verse 10, therefore when Jesus had received the sour wine, naalala ko lang yan nung binabasa po yan sa yung papabasa ba? Naalala nyo noon? Yung nagbasa, Bisaya pala, sinusubukan niya magtagalog. So nung, very dramatic, nakakaiyak. Sabi niya, at Jesus ay nauhaw! Iyak na sila. Iyak na. At siya'y humingi ng mainom. At nang idinapo ang suka, kasi suka yun sa kanyang bibig. Sabi niya, Bisaya siya. Sabi niya, ito'y kanyang sinupsop. Ay, sip pala. Kinorek niya, sabi niya, sinipsip. Kasi sa Bisaya, sup-sup Alala ko lang. Anyway. Sabi dito, when he received the sour wine, he said, sabi ni Jesus, it is finished. Ibig sabihin, it signified the beginning of the new covenant. Nagsimula na yung bagong tipan. It is done. Under the new covenant, it is done. Tapos na. Sabihin mo sa katabi mo, tapos na. Sabihin mo, tapos ka na. Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 12, whereas Christ having offered the one sacrifice, sabihin natin, one sacrifice. Isang sakripisyo lang, the all-sufficient sacrifice of Himself for sins for all time. Anong ginawa niya? After He sacrificed, Jesus sat down.
Alam nyo, yung sitting down implies or signifies completion, kumpleto na yung atonement for sin or kabayaran ng kasalanan. He sat down at the right hand of God. You see, very significant po yung sinabi dyan because in the Old Testament, sa temple po, the only missing furniture is the chair. Wala ka po makikitang upuan. Merong lever, merong table of shewbread, merong incenso, yung candlestick. But the only missing furniture or fixture in the Old Testament temple is a chair. Kasi hindi sila makapag-upo doon. Sabi ng Bible, every day they stand. The priest stands daily. Paano ka makaupo doon? Bawat tao na pupunta may dalang hayop na i-sacrifice. Hindi ka talaga makakaupo. But nung si Jesus po ay inialay niya yung kanyang buhay, sabi doon, after He offered His life, He sat down. Kasi yung sitting down, yung pag-upo, it means tapos na. In the Old Testament, hindi pa po tapos. But in the New Testament, sabi ng Panginoon, sabi doon sa Hebrews, nung nagsakripisyo na siya, tapos na. Sabihin mo, katabi mo ulit, tapos na. Finished. Now, minsan sa theology kasi, marami, they are anti-theology. Ibig lang naman sabihin ng theology, pag-aaral patungkol sa Diyos. Hindi mo naman kailangang i-anti-theology yung sarili mo. Kasi pag-aaral yung patungkol sa Diyos, yun pong ibig sabihin ng theology. At marami pong mga formal words in theology that sometimes scares us. Okay? Katulad niyan, pag sinabi mong theology proper, it talks about the Father. Pag sinabi mong Christology, it talks about Jesus Christ. Pag sinabi mong pneumatology, it's about the Holy Spirit. Pag sinabi mong soteriology, it's about salvation, etc. and etc. Now, yes, the study of the Bible sometimes can get pretty deep sometimes. At minsan natatakot tayo because the words are very deep, no? But in the New Testament, let me just introduce to you several keywords that describes the finished work of Christ. Ito po yung ilang words na ano ba yung describe sa Tagalog? Yung naglalarawan sa tapos ng ginawa ni Kristo. And each word provides a different insight into the work of Christ on the cross. The first word po, next slide, is the word propitiation. Sabihin po nga natin propitiation. Ay pambihira. Yun namang, yung may arte naman, yung parang ala de Lima ba? The propitiation. Sige nga, propitiation. Yan. Para may konti namang kasi napaka-dry naman, propitiation. Propitiation. Ano po ba ang ibig sabihin ng propitiation? Now, in the New Testament, sinulat po ang New Testament primarily in Greek. And the word propitiation means, napakaganda po, it means, ang ibig sabihin ng propitiation is to satisfy the wrath of God. Ibig sabihin, sinatisfy mo na yung anger niya. Because of the finished work of Jesus, listen, na-subside na yung galit ng Panginoon. Hello? Jesus Christ is the propitiation for our sins. Hindi lang niya inalis yung ating kasalanan, but through His death, listen, He satisfied God's anger. In other words, because of the death of Jesus, hindi na po galit ang Diyos sa atin. Kung tayo po ay nagkakasala at nagkakamali, He disciplines us, yes, but not out of anger, but He disciplines us out of love. Kasi nga hindi na po galit ang Diyos. Kaya dapat po mabago din yung ating minsan mga anak natin. Kaya, di ba, right believing always leads to right living. Pag mali yung paniniwala mo, mali din ang pamumuhay mo. Bata, tinuturuan mo, magagalit si Jesus. So, napoproject sa kanila na ang Diyos pala ay gagalitin. Nagagalit siya sa mga unbeliever, pero sa ating mga anak ng Diyos na binayaran na niya, namatay siya para sa atin, propitiation po yun. Ibig sabihin, hindi na po galit ang Diyos sa atin. Na kahit tayo magkamali, didisiplinahin niya tayo. Yes, may disiplina, pero hindi dahil galit siya. He disciplines us kasi mahal niya tayo. Amen.
Sabihin mo nga sa tabi mo, hindi kinagalit ang Diyos sa'yo. Pero ang mukha mo, mukhang galit. Ang bihira. Oh. Okay ba tayo dito? Minsan lang, hayaan nyo lang ako magsalita hanggang 2 oras, pwede ba? Minsan lang naman, okay lang. Kahit malate na yung asawa ko, okay lang. Next verse. Maghintay siya doon. 1 John chapter 2, verse 2. He is the propitiation for our sins. Ibig sabihin, dahil sa kanyang kamatayan, He satisfied God's righteous anger. Hallelujah! Napakasarap po magpuri pag alam mo yung Diyos na pinupuri mo ay hindi galit. Kasi pag ang pinupuri mo, iniisip mo galit siya, galit din yung pagpupuri mo. Hallelujah! Taas ng kamay. Pag hindi mo tinataas, puputulin ng Diyos yan sa pangalan ni Jesus. May ganon sa amin. Pag hindi mo tinaas ang kamay mo, puputulin ng Diyos yan sa pangalan ng Panginoon. Hero mo. Hallelujah. Pangalawa pong word is redemption. Sabihin nga natin, redemption. Sino po ang may alam yan? Kunwari pa kayo, mahilig naman kayo pumunta sa Luwilier. Taas kamay. Yung nagsasangla. Diba, redemption? Ano yung sabihin ng redemption? The Greek word for redeem, listen very carefully, paganda nito, was particularly used in reference to slavery sa kanilang panahon. Kasi legal po during their time ang slavery. To redeem means binili ka out of. Actually, ang word po ng redemption sa Greek is agorazo and ex-agorazo. Ibig sabihin ng agorazo, binili ka out of the marketplace of sin. Kasi doon po, nasa market din, kaya yung agora, yun ibig sabihin ng agora, market. Noon, hindi lang isda, karne, iba, tao naka-display doon. Pupunta yung mayayaman, pag kailangan nila ng serbat, para din namimili ng karne. May tao doon. Sabi ko nga sa isip ko, kung nabuhay ako nung panahon, ako yung hindi may ibibenta. Kasi sabihin nila pagdaan sa akin, yan, ako, maubos ang budget natin yan, laki-laki niyan. Siguro pag si brother, pag ikaw, nako, sigurado yan. Pag-aagawan ka pa. O ganun yun. You were bought out of or removed from. Now, napaganda po, hindi lang agorazo, pero meron ding Greek word na exagorazo. Hindi ka lang binili, listen, from the marketplace of sin, but you were bought kasi aalis, ibig sabihin, removed. Ibig sabihin ng redemption, hindi ka lang binayaran, binili, but you were bought out of. Ibig sabihin, hindi ka na mananatili sa market of sin. Ibig sabihin, nung binili ka, lalabas ka na doon. Kaya nga, any man is in Christ, he is a new creation. Hello? Oh, you were bought back and you were set free from the slave of market sin. Although hindi natin binayaran yon, but He paid with His own blood. Yun po ang finished work. He redeemed us. Binili tayo through His blood. Hindi lang tayo binili, pero inalis din tayo doon sa marketplace of sin. Ibig sabihin, meron ka ng bagong amo. Hallelujah! Slave ka pa rin, but you are slave of Christ. Glory! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi po sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Pangatlo po is reconciliation. Alam niyo ibig sabihin ng reconciliation? To change completely. Galing sa kaaway, ngayon, kaibigan na. Alam niyo ba, itong reconciliation na ito, one-way act lang ito. Kasi sa reconciliation, normally, dalawang party. Sorry ka sa akin, magsasorry din ako sa iyo. Pero itong reconciliation, it's a one-way. Kasi wala namang kasalanan ang Diyos sa atin eh. Pero ito pang maganda, ang malalim pa na ibig sabihin niyang reconciliation sa Scripture is, tayo ang nagkasala,
Pero siya ang nag-initiate ng reconciliation. Para bang sinabi ng Lord, bati na tayo. Bati na tayo. Huwag ka na magalit. Siya ang nag-initiate. Ako, walang tao dito. Bahala kayo. Hinihingal na ako. Sunod. Next verse po. Romans 5:10, for if while, sabi Dan, we were God's enemies, kalaban pa tayo ha, we were reconciled to Him through what? Through His death. While, naku Lord, tulungan mo ako. While kaaway pa, ni-reconcile niya tayo. Siya yung nag-initiate sa atin. Woo! Hindi mo siya mamahalin yan, hindi mo siya paglilingkuran. Pero mo, tayo pa yung nagkasala, siya pa yung umuna. Sino ka ba? Pero mahal ka niya. Pinili ka niya. Next po. The word, wala pala, sorry. Yun yung apat, ano yun? Propitiation, redemption, reconciliation. Tatlo lang ba yun? Tatlo lang pala, sabi ko. Sabi nyo apat, tatlo sabi ko. So, yun po yung words related to the finished work of Jesus Christ. Okay, balik tayo doon sa title. We're starting from the finish line. First point na po tayo. Next po. Christ's finished work started your life of completeness. Nung si Jesus, sabi niya, it is finished, doon nagsimula na nakumpleto na ang buhay mo. In fact, you did not complete yourself in order to reach the finish line. He completed it. Siya. Dahil sa ginawa niya, sa mata ng Diyos, kompleto ka na. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na kulang-kulang. Kompleto ka na. Hallelujah! Sabi po dito, hindi po ako may sabi. Sabi po next, Colossians 2:9-10, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and in Him you, oh Jesus, you have been made complete. Ibig sabihin, past tense, been. In Him, you have been made, hindi made complete. Dahil ikaw ay na kay Kristo, dahil sa kanyang finished work, ay naging kompleto ka. Hallelujah! Past tense po yun, made, been. Woo! Kaya kay Kristo, kahit anong pagsabihin ng tao, in Christ, buo ang iyong pagkatao. You are holy. You are righteous and blameless sa mata ng Diyos. Even the very day you got saved. Hindi yung one day I will be holy, yung one day no. Dahil sa kanyang ginawa, sa mata niya, you are holy and righteous. Siguro hindi pa nagko-correspond yung action mo agad-agad, parang baby, you grow, you become an adult, but whether you are rich or poor, whether you are an old believer, a new believer, you see, we think like humans kasi. We think na ang ating reasoning are God downward. I mean, from man pala upward instead of God downward. Very human yung ating reasoning minsan. But in Him, you were already made complete. Lakaran mo lang yun. Sabihin mo sa katabi, lakaran mo lang. Oo. And if you fall, and you look at yourself at parang hindi ka kompleto, listen, in Christ, you are still complete. Bakit? Bakit? Yung pagkahulog mo did not made you incomplete. Why? Because in the first place, what made you complete
hindi yung ginawa mo. Ay. Kung ma-fall ka man minsan, hindi ka pa rin incomplete. Sa tingin mo lang, parang incomplete ka, pero hindi ka incomplete. Kompleto ka pa rin. Kasi yung pagiging kompleto mo, hindi naman dahil sa ginawa mo eh. Nakompleto ka dahil sa ginawa ni Lord. Kompleto ka pa rin kahit na-fall ka minsan. In the eyes of God, you are still complete. Hallelujah! Yun ang paniwalaan mo. Hindi yung parang palaging, ako, kasalanan, ganyan. Sabi ko sa music team, pastora ngayon, sabi ko, anuhin natin yung mga kanta. Kasi minsan yung mga kanta, yung focus, imbis Christ-centered, self-centered. My sin, my failures. Doon tayo sa anong ginawa ng Diyos. Kasi the more ano yung pinaniniwalaan mo, that is what you become. Sa kanta pa lang wala na Minsan pa, pagsimula, gano'n naman tayo noon, di ba? Pagsimula sa church, bago tayo mag-worship, yung ating mga kasalanan, let us sing a pure heart. Kasi grabe tayong makasalanan. Yung bagong pumunta doon, makasalanan nga, sabi niya, ay oo nga. Kasalanan, tama siya. Wala talaga akong pagbabago. Dapat yung simula mo, positibo na. Thank you, Lord, that in you we are complete. Lord, we come to you hindi as beggars, we come to you as your children. Kami po ay magpupuri sa iyo dahil sa kabutihan mo. Yun ang focus. Na kahit hindi mabuti yung dumating, ay mabuti pala ang Diyos. Hallelujah. Napa mo diha? Buhi pa mo? Pangalawa, 5 lang ito. Christ's finished work made you accepted in the beloved. Sa Old Testament po, acceptance is conditional. If, sabi doon, if you fully obey, if, alam niyo po, wala talagang makaka-fully obey sa batas ng Diyos. In fact, kung titingnan mo, ginawa nga, sa more than 500 laws, ginawa na lang 10, fail pa rin Alam mo ba how the law works? It works as a composite whole. You fail in one, you fail in all. Kaya kung batas lang pag-usapan, walang nakaka-perfect niyan. Kaya sa Old Testament, napakahirap i-accept kasi, wala fail palagi na fail But because of Jesus' finished work, woo! You have been accepted. Sabi po sa Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. In the beloved. Accepted. Ibig sabihin yan, He finds no fault in you. It means that He delights in you. You are His beloved. It's not about your love for Him. It's all about His love for you. Kasi kung love lang natin, ay mapipil tayo Bakit 24/7 love mo si Lord? Every minute? Sigurado ka? So celebrate not your love for Him, but celebrate His love for you. Hallelujah! Being accepted also, yung sabi dyan, means He is well pleased with you. Even before you did anything for Him. Before Jesus ever made ministry, wala pa siyang ginawa, single miracle. Sabi na ng Lord sa baptism, this is my Son, in whom I am well pleased. Na kay Kristo tayo Pleasing tayo sa Kanya, hindi dahil sa ginagawa natin, dahil sa ginawa ng anak niya. Yung ginagawa mo, bunga na lang yun. Huwag tayong maging yung bang para bang we earn, parang na-earn natin palagi sa ating ginagawa. You don't earn it. We don't earn. Kasi binigay na ng Diyos sa atin. Hello? Alam niyo yung word na beloved dyan? It refers to Jesus Christ, di ba? In the beloved. But hindi na lang sinabi accepted in Jesus Christ? But sinabi bang accepted in the beloved? Alam niyo bakit? Tanungin niyo ako. Kasi yung beloved doon, listen very carefully He wants you to be conscious because the word beloved there, it is a term of endearment. Diba? Yung
para ma-conscious ka, di ba? Tayo, hindi naman tayo tinatawag sa talagang full name natin. Maliban na lang kung formal. Pero mas masarap yung tinatawag ka sa term of endearment. Honey pie, honey bunch, sweet, 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 sweet. Pag mainit ang ulo ng asawa ko, sabihin niya, Amando! Pag malamig naman, Mandy, baby, ay, ang sarap. Si Mami, alam mo, pag tinatawag akong baby noon, nako, sobrang ko, para akong pupunta sa langit. Oy, my baby. Di ba? Kasi yun ang term of endearment. Yan po ang ibig sabihin ng beloved. For you to be conscious that you are dear to Him. Hallelujah. Now, yung word na accepted naman dyan is far richer in meaning pag pinag-aralan mo. Alam mo anong word na yung accepted dyan? The word is charito. Alam niyo ibig sabihin ng charito? Hindi charito soles, ha? Dalawang O, charito. Ang ibig sabihin ng charito, highly favored. Dalawang beses lang po ginamit sa New Testament yung word na charito. Yan at saka yung kay Mary. Sabi ng angel, you are the highly favored one. You are charito. Ito naman, made us charito. Ibig sabihin, highly favored. Walang tao dito, bahala ka. Hindi ka lang accepted, hindi ka lang loved. Ibig sabihin, you are highly favored. Ang ibig pagsabihin doon, ang ibig sabihin ng highly favored, surrounded by favor. Ooh! Sabihin mo nga sa katibo mo, kumusta ka, charito? Yan, dapat mabago yung paningin natin sa isa't isa. Beloved yan. Highly favored of God yan. Amen! Yan ang ibig sabihin niya. Pangatlo po, Christ's finished work gives you confidence in prayer. Wala pong confidence sa Old Testament. Every time they come to the temple, nanginginig po sila sa takot. In fact, yung high priest po ay tinatalian ng bakal na kadena at merong bell sa kanyang suot. Kasi yung mga junior priest, pag pumasok once a year na yung priest sa Holy of Holy, pinapakinggan nila sa labas kung tutunog pa yung bell. Pag wala nang tung-tung-tung, ibig sabihin namatay siya. Kasi meron siyang unconfessed sin. Biro mo. Dapat i-confess mo lahat. Pag hindi mo i-confess, patay ka. So pag wala nang tunog, hihilain na lang ng mga junior priest yung patay na katawa. Kaya pag pumapasok ang high priest doon once a year, talagang hindi niya, kasi ilan bang kasalanang nagawa mo sa buhay mo? Itong linggo lang. Kung i-base lang sa confession, na-confess mo ba talaga lahat? Isipin nyo na lang kayo, pag-isip na lang kayo. Wala pong confidence sa Old Testament. But in the New Covenant, hallelujah, ito po sinabi. Bible ang pagsalitain natin. Sabi sa Hebrews 7:19 pa pala, for the law never made anything perfect. But now, sabihin mo nga, now. Sabihin mo, now. Sige, isa pa, now. Ngayon, we have confidence in a better hope through which we draw near to God. May confidence na tayo. Ito pa, may dagdag pa verse pa yan. Ito na yung sinasabi ko, panalo. Next po. Hebrews 4:16. Therefore, let us with privilege approach the throne of grace. What used to be the throne of judgment became a throne of grace. That is the throne of God's gracious favor with confidence and without fear.
so that we may receive mercy for our failures and find His amazing grace to help in time of need, an appropriate blessing coming just at the right moment. Paano naman? Marami pong New Testament believer with an Old Testament mindset. Pag nanalangin, Lord, kung pwede sana, Lord, kung pwede, Lord. Hindi ibig sabihin na hindi ka gagalang, pero mali yung parang lalapit ka na, alam mo, yung akala nyo yung nagbibit sa chest kasi kaya ka hindi pinapakinggan kasi you come to Him as a sinner. You come to Him as a child. Yes, you were a sinner, but you are no longer a sinner. You are a saint that sometimes sin, but not a sinner. Kasi ang sinner po, namumuhay sa kasalanan. Nagkakasala tayo, pero hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Kaya hindi ka na sinner. Noon sinner ka. Kasi kahit mali, pagyayabang mo pa, tingnan mo 5 ang boyfriend ko. Kita mo, ilan sa'yo? Diba ganun tayo? Ngayon wala na, ano ka na eh. Mag-isip ka pa lang eh, papawisan ka na eh. Hello? Oh, diba? Balak pa lang, wala na. Oh. So, you come, we are no longer sinners. We are sons. Kaya nga kahit sa prayer, wala nang striving. Sabi doon, come boldly into His throne of grace. No striving. We still pray, yes, not for victory. We pray in victory. Let me say that one more time. We don't pray for victory. We pray in victory. Because in Christ, we are already victorious. Hallelujah. In fact, sabi pa doon, we are more than a conqueror. Alam mo ibig sabihin ng more than a conqueror? Ako okay na ako doon sa conqueror eh. Pero dinagdag pa talaga yung adjective sa Bible, more than a conqueror. Bakit? Ibig sabihin, conqueror na. Mas ano ka pa doon? Mas matindi ka pa sa conqueror. Kasi more than nga eh. Alam mo bakit? Kasi yung conqueror, kakanker siya. Kahit may faith pa siyang mananalo siya, pwede pa rin siya matalo. Tama ba? Si Manny ba, magpapatalo? Ang mindset niya, mananalo. Pero may time, natatalo. Pero tayo, hindi tayo conqueror. More than. Kasi wala pang fight. Panalo na. Because of the finished work of Christ. At pangalawa, sino talagang more than a conqueror kay Manny? Si Jinky. Si Manny, bugbog. Si Jinky, shopping ng 1 million na bag. Pagkatapos ng bugbog, si Jinky, shopping. Siya ang more than a conqueror. Si Lord po ang binugbog. Pero tayo ang pinagbala. Kaya ikaw, sabihin mo sa katabi mo, you are more than a conqueror. Hallelujah! Pang-apat, 2 na lang. Pwede pa ba? 10 minutes, pwede? 15 minutes, pwede ako request? 15 na lang. Taas kamay nga, yung magbibigay sa akin 15. 15, 30, 45. I-total natin mamaya. Number 4. Christ's finished work guarantees your irrevocable favor. Ano ibig sabihin ng irrevocable? Hindi na pwedeng bawiin. Gusto mo mat hindi, talagang pinaburang ka na ng Diyos. Hallelujah! Hindi ko na nilagay dyan, pero sabi sa Romans 11:29, sulat nyo, Romans 11:29, His gifts and callings are irrevocable. Hindi niya babawi. Hindi naman siya laban bawi eh. Ang Diyos pag nagbigay, bigay. Kaya walang bawi. Kaya yung favor niya, hallelujah! Dahil sa kanyawa niya, you are always favored. Ba't masasabi kong favored kayo?
Pastor, may problema ako eh. May mga struggle pa rin ako. Favored ka pa rin. Si Joseph, alam mo, kahit itinapon siya sa bangin, favored. Bakit siya favored? Walang tubig. Isipin nyo, kung may tubig yun, ipatay. Hindi na siya naging prime minister. Tinapon sa preso, favored. Naging preso mayor. Kaya, kung may bala kayo pumuntang preso, hallelujah. Baka gamitin kayo, Lord, doon ng prison ministry. Amen? Joke lang. Huwag nyo naman yung isadyain talaga. Favor yan. Lahat. Alam mo bakit favored na favored kayo? Kasi kahit ano pang pinagdaanan nyo, nandito pa rin kayo. Yan ang favor. Yan ang panalo. Sa totoo lang, maraming reason na wala ka na dapat dito. Kung reason lang, dapat hindi ka na nagpatuloy. Totoo ba ang sinasabi ko? Ang dami bang reason na dapat hindi ka na dapat magpatuloy? Kung ianuhin mo lang, pero bakit nandito ka pa rin? Wala favored eh. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, pinabura niya. Kahit sabihin mo, kahit ganyan lang mukha mo. Sabihin mo, kahit ganun lang pagmumukha mo, favored ka pa rin. Hallelujah! Thank you, Lord! Alam mo bakit kayo favored? Kahit may problema tayo, kasi hindi ako naniniwala yung, Christian life, sometimes you win, sometimes you lose. I don't believe in that. Kasi sabi na ng Diyos, we are always a winner. So pag winner, bakit winner? Pag meron akong situation, hindi yun win or lose. Kundi, sometimes I win, sometimes I learn. Hindi lose, learn. Winner pa rin. Kasi may natutunan ako. So panalo. Sabihin mo sa katabi mo, mukhang panalo. Sabi po ng Bible sa Psalms 3:30, ito yung favorite verse namin ng mag-asawa. For His anger is but for a moment. Wow. But His favor is for a lifetime. Alam niyo yung anger niya was momentary. Momentary lang yon on the cross. Nagalit siya doon. Lahat ng kasalanan natin, inako niya. The anger of God was satisfied on that cross. Kaya moment lang. Pero yung favor niya, listen, you are guaranteed a lifetime favor. Paniwalaan mo lang yun. Palakpakan natin ang Panginoon. God can accomplish more in a moment of favor than in a lifetime of labor. Kung di nyo narinig yon, let me say that one more time. God can accomplish more in a moment of favor than in a lifetime of labor. Dahil pinaburan. Hallelujah! Example, wedding of Cana. Yung best wine takes time. Totoo yun. But because God's favor was upon that wedding, yung pinaka-the best, moment lang yun, puk! The best ang lumabas na wine. Kasi favor. Hallelujah! Hallelujah! Palakpak ang lahat mo pinabura ng Diyos. Panglima, lastly, thank you, Lord. Christ's finished work manifests restful increase in your life. Dapat, kasi tapos na, wag na yung palaging hapo ka. Parang daming Kristiyano na they think they're spiritual pag mukha silang pagod. Pagpasok sa church, hallelujah. Oh, kapatid. Hallelujah. Grabe yung spiritual battle ko ngayon. Grabe. Si Satanas, grabe. Si Satanas pa palaging May mga ganun ako na-meet sa Leyte, yung nag-crusade kami, mga pastor. Uy, si Satan. Naramdaman ko si Satan dito. May mga spirit of hindi lang ako nagkumibo. May pumunta na naman kami ibang kasama ko siya. Pagdating naman namin doon, grabe yung demonyo dito, pastor. Nabibili ko talaga si Satanas.
ito na pastor na ito. Pangatlong venue, pagdating, ganun din. Mayroong ibang arrival, yung ibang arrival ko. May mga spirito of, hindi na ako nakatiis. Sabi ko, Pastora Mela, Pastor, pasensya na Pastora. Kanina ka pa, satanas ng satanas. Buksan mo nga yung Bible ko, baka hindi tayo parehong Bible. Ano Pastor? Psalms, basahin mo. 23. Goodness and mercy shall follow me. Sometimes, most of the time, all the days of my life. Sumusunod sa akin, kabutihan ng Diyos. Bakit ikaw sinusundan ka, Satanas? Magkaibigan ba kayo? Di na siya kumibo. End of story. Naintindihan niya siguro. Palagi na lang si Satanas, si demonyo, wala na yun. Defeated po na nga eh. Alam niyo ba sabi ng Bible, even the evil one cannot touch you. The farthest he can attack you is in your mind. Yun lang. Wala siyang, kasi the blood of Jesus is upon you. Bakit kanya, he can influence your mind. Pero sabihin mong na-possess ka ng demonyo, Kristiyano na-possess. Parang mahirap yun. Parang ginawa mo pang kumpare si Lord at saka si Satanas. Holy Spirit, sa'yo, di ba? Temple. Tapos si Satanas papasok sa'yo. So ano yun? Nag-jack and point sila, pare. Yes, he can influence you. Yes, I believe that. Your mind. Yun ang pinakamalayo niyang. Kaya nga fiery darts eh. Nagtatapon lang siya ng darts. Kasi hindi niya kaya, kahit ka touch, hindi pwede eh. Sabi ng Bible, di ba? The evil one cannot touch you. Kaya do not magnify the devil. Magnify the Lord. So, dapat, restful lang. Tingnan mo, si Pastora Melan, wala pong Pastora ha. Kahit kailan, noon pa man hanggang ngayon, maganda pa rin. Paganda ng paganda. Hindi ako nag-aano sa kanya. Hindi naman nagbabayad yan eh. Pero totoo yan, ni Pastora talaga. Yung bang, although ang dami niyang ginagawa, pero para naman siyang walang ginagawa. Kasi magandang maganda. Di ba? Hindi ko lang alam ni Chad. Hindi ko lang, wala naman siya dito, pero parang siya ang tumanda eh. Maganda, totoo lang, pabata ng pabata. Totoo ba sinasabi ko? Kasi nga, alam niya mag-rest. Amen. Wag niyo hinta. Alam niyo, yung RIP, hindi yun para pagmamatay ka na. Kahit buhay ka pa, pwede ka mag-RIP. Sabihin mo sa katabi mo, sige na, kapatid. Ay, nako, tingnan no. You see? Ay, kasi yung mentality nyo, mali. Sabihin mo, kapatid. Rest in peace. Yan ang sinasabi ng Bible. Peaceful. Restful. Walang walang yung parang, kahit sa panalangin, Lord, Jesus, I rebuke that gate. Kumbira. Meron nag-pray, in the name of Jesus, I rebuke you, Jesus, I rebuke you. Jesus, I rebuke you. Pastor, si Jesus, si Satan, ay, come back, Jesus. Bumalik ka. Parang ba? Parang bang pilit ba? Relax. It is finished. Yan ang sinasabing working while resting. Kasi ang rest is a state of mind. Magtatamad ba ang ibig sabihin? No. Jesus, he was working, pero yung kanyang mind is restful. How can we become a witness in this world when we confess victory but display defeat? Paano sila maniniwala? Pag nasa stage tayo, hallelujah! Woo! Woo! Hey! Buhay! Pagbaba, patay. Walang maniniwala sa atin. Si Jesus was very active, but he was always restful. He was never worried. He was never stressed. Alam niyo yung stress, nakakapangit yun. Bawal ma-stress. Alam niyo ba na mas pwedeng may pag-aaral po
Namamatay ang tao, hindi dahil sa cancer. Ang nag-trigger talaga dahil sa stress. Kasi may mga tao po kung kilala na may cancer, pero buhay pa rin. Bakit? Napakaganda ng disposition nila sa buhay. Pag dinalaw mo, ikaw pang i-encourage. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Buhay pa hanggang ngayon. So, ang nagtitrigger daw, dahil sa stress. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sabi ni Mami D, bawal ma-stress. Yan, huwag ma-stress. Matthew, I love this. From the Message Bible 11:20. Basahin ko na lang. Matthew 11. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn, I love this, the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Alam niyo yung ang ginamit na verse na, alam niyo yan very common verse yan Take my yoke upon me, for my yoke is easy and my burden is light. Alam mo ibig sabihin ng take my yoke? Kasi sa Old Testament, agricultural sila farming. Yung older baka, yun yung mayroong yoke at meron siyang pangalawang yoke. Yung ang iniyoke niya na sa kabilang yoke, yung batang baka. Dalawa yan. So paglakad, pag araro na yung baka na matanda, yung nakayok na batang baka, nahihila lang. So parang nahihila siya, pero relax lang siya. Ganun lang siya. Kasi nahihila siya Parang ganun lang. Pero totoo talagang nagpipwersa doon, yung matandang baka. Sabi ng Lord, take my yoke. Kasi yung yoke ko, easy lang. Ako na tatrabaho. Sakay ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, sakay na. Yan. Super Perry. One more verse. Last verse points. And then punta po ako sa closing. Psalms 127 verse 2. You see? Ito yung It is useless to work so hard for a living. I'm not saying you don't work. Ang sabi dito, yung sobra na ba? Ibang pati linggo, pinapatay mong sarili mo? Hindi na blessing yun. Getting up early and going to bed late for the Lord. For the Lord provides for those He loves. Hallelujah! Yan ang relax na buhay. Gawin mo yung gagawin mo, pero pag panahon ng pahinga. Kahit nasusuka, wag lang susuko. Susuka, pero hindi susuko. Amen. Kasi may mga panahon na parang gusto mo nang sumuka, wag ka lang sumuko. Sumuka ka lang. Hallelujah! Sabi po ng Panginoon, listen, ito po. Next po. It is finished. John 20. Sunod po, peace be with you. And then, do you love me? Sa 21. Sa 21 din, you follow me. Alam mo, ang problema sa sequence na yan, binaliktad po natin. Inuna natin yung sa baba. Alam mo, it is divinely ordered. Kaya nagkakaproblema kasi doon tayo sa baba nagsimula. Sa 21 tayo, verse 23. Sabi ng Lord, follow me. Tapos, sunod. So, kasi nag-follow ka sa akin, mahalin mo ko. Kasi mahal mo ako, tsaka ka palang may peace. Kasi tapos may peace ka na, kumpleto ka na. Ay, problema kung doon ka sa baba magsimula. Nag-gets nyo ba? Doon tayo sa taas magsimula. It is finished. Tapos na, may peace ka na. Tapos, yung ginagawa mo, it is done out of love. Kaya hindi ka nagre-reklamo. Alam mo, paglilingkod na ginagawa sa love,
wala talagang reklamo. Pastors, workers, wala talaga. Sa totoo lang, napapagod ka lang pero hindi ka nagrereklamo. Kasi love mo ang ginagawa mo. Pag nagrereklamo, ibig sabihin wala nang love. Yun ang nakakatakot. Kasi you are working on a deficit. Wala na, pagod ka na eh. Wala nang love eh. And then, you follow me. Yun ang dapat. Tingnan mo yung sequence ng verse. 19:20. Tsaka pa lang, pababa. Problema nga, sa baba tayo nagsimula. Tsaka pa lang tayo makukumpleto. Mali. Simulan mo ang buhay mo sa finish. Anong finish? The finished work of Christ. And then, doon mo mararanasan yung super na galaw ng Panginoon. At ang credit sa Kanya talaga, hindi sa iyo. Amen ba? Tayo po tumayo. Thank you, Jesus. We bless you.